Inirekomenda ang radiation screening sa mga biyahero mula Japan. The people in general should remain calm. There is no immediate threat to the Philippines. There are already particular or specific efforts being made by the Japanese government to contain the damage. Malayong posibilidad, pero kung sakasakali man daw na umabot sa Pilipinas ang radiation leak mula Japan, handa raw ang DOH sa kanilang emergency plan. Kabilang na dito ang pamimigay ng prophylaxis panlaban sa radiation exposure. Pinakasimpleng gawin din daw kapag na-expose sa radiation, agad hubarin ang suot at maligo. Pero bilang paniniguro, iniutos na ng palasyo ang pag-check ng radiation level sa mga pagkaing ini-import mula Japan. Para sa unang balita, Claire Delfin reporting. Kaugnay ng balita kaya makausap na sa telepono Dr. Eric Tayag, ang Chief ng National Epidemiology Center ng DOH. Dr. Tayag, good morning. Good morning, Igan. Bagamat may katiyakan na po ang DOST na hindi aabot sa bansa yung radiation material mula doon sa kanilang nuclear plant, marami pa rin po yung kababayan natin gusto malaman ano ba sintomas daw na itong radiation poisoning yan sa atin. Unang-una, Igan, tama sinabi ng DOST, bagamat minomonitor natin ang kalagayan sa Fukushima plant, ang epekto ng radiation sa kalusugan ay ang acute radiation syndrome o radiation poisoning, kung saan ang unang sintomas na makikita ay ang pagsusuka. Sapagkat ang tinatamaan talaga nito, Igan, ng gastrointestinal tract at saka bone marrow, na kung saan pag kinuha natin ng dugo at itinest natin yung white blood cell count, mababa. Ngayon, para sa mga nakikinig, kung may exposure po, kailangan ma-decontaminate, uparin yung damit, sapatos, mag-shower. Pero yan ay doon sa lugar kung saan merong exposure. Kung wala naman po, minomonitor po naman yan. Kung nakikita nyo yung Japan, may mga Geiger counter na ginagamit, Igan. Minimeasure kasi kung ano yung level ng exposure sa radiation po. Okay. Ang long-term effect naman, Igan, ay mga cancer at maaaring maapektuhan po yung bata sa sinapupunan kung meron pong mga nagbubuntis po. Pero kanina sabi nga ni Director Solidum, mas malaki pala yung radiation sa mga x-ray sa ospital, Doc. Unang-una, yung mga exposure dyan sa X-ray ay iba naman po yan doon sa radioactive exposure. Iba po yan. Non-ionizing po yan. Ionizing radiation, yung mga gamma rays po yun ang tinatatakutan natin. So, ang ano lang namin sa mga kababayan natin, Igan, huwag po magpakalat ng text, hindi po nakakatulong ito. At kumuha lamang kayo sa mga official source. Igan, ay isang halimbawa, nakatanggap kami ng text na pintahan daw yung liig ng iodine. Hindi ganun yun. Yun ay pinagsisimulan po ng maling mga dapat gawin. Igan, kailangan natin itama. Huwag niyo ubusin yung load niyo sa walang kapararakan. Yung pagkain na manggagaling sa Japan, anong plano ng DOH? Ginagawa na rin kasi yun ng ibang bansa, Singapore, Taiwan. So, minomonitor natin yan. Pero dapat may pagkakaiba kasi may mga pagkain tayong irradiated, iba yan doon sa radiation contaminated food. So wala pa naman sa ngayon, pero kailangan may precautionary measure na po tayo. Okay, basta ulitin lang natin, no? Malayo tayo sa Japan at walang banta ng radiation sa atin ngayon. Wala pong banta, no imminent threat. Minomonitor po natin yan. Sa impilang po ito, kumuha ng tamang balita. Salamat, Doc. Ingat. Magandang umaga. Dr. Eric Tayag ng Chief po ng National Epidemiology Center ng Department of Health. Mga biktima ng lindol at tsunami sa Japan, siksikan na sa mga evacuation center. Problema na rin ang numinipis na supply ng pagkain, dulot ng pahirapang transportasyon ng mga pangunahing bilihin. Narito ang report. Siksikan ng mga biktima ng lindol at tsunami sa ospital na ito sa Miyagi Prefecture, Japan. Bukod sa mga nasugatan, dito rin nanunuluyan ng ilang evacuee na nawalan ng tirahan. Ayon sa Chief Surgeon ng naturang ospital, kahanga-hanga ang pagiging kalmado ng mga biktima. Sa kabila ng kanilang pinagdaraanan, walang nagiging bayolente sa mga pasyente at lahat ng evacuees ay pumipila na maayos para sa mga serbisyo.
Marami naman ang nangangamba sa supply ng pagkain. Ilang tindahan ang naubusan ng imbak ng instant noodles, tinapay at itlog. Manipis din ang supply ng tokwa na pinaniniwala ang panlaban sa radiation poisoning dahil sa taglay nitong iodine. Dahil sa mga nasirang kalsada, pahirapan ang pagde-deliver ng grocery items. Walang patid din ang search and rescue operation sa dagat. Ang 40 taong gulang na si Hiromitsu na tinangay sa dagat ng tsunami na rescue matapos ang 2 araw. Ang mga batang walang kamuwang-muwang dinala rin sa ligtas na lugar. Bumuhos naman ang suporta ng international community. Nagpadala na ng tulong ang Amerika at ang New Zealand. Libo-libo pa rin ang nawawala. Sa bayan lang ng Minami, San Rico, halos kalahati raw ng populasyon hindi makontak. Marami sa mga nakalikas, hirap makakontak sa iba pa nilang kaanak. Mahaba ang pila sa rasyon ng pagkain, tubig at maging petrolyo. Hanggang ngayon, sariwa pa rin sa mga biktima ang alaala ng maligim na kalamidad nitong Biyernes. Ito ang tagpo sa Kamaishi sa Iwate Prefecture, ilang minuto lang bago rumagasa ang tsunami sa lungsod ng Sendai sa Japan. Kasunod ng malakas na pagyanig, bata, matanda, kumahog ang mga taga roon na makalikas sa mas mataas na lugar. At sa isang iglap na, dumating na ang nabuhalang tubig. Para mga laro ang hinampas sa mga yate at barkong ito sa bayan ng Miyako. Walang sinantong alon. Nabura ang mga kalsada. Tinangay ang mga nakaparadang sasakyan at lahat ng madaanan ng nabahalang tubig. Masahol pa sa mga eksena ng pelikula, makapanindig balahibo ang mga tagpo. Pagkahampas sa mga barko at mga sasakyan, sunod nila mo ng mga bahay. Kaya ang alon ng tubig, mas naging delikado pa dahil may kasama ng higante mga debris. Ang ibang nasa ituktok na mga gusali, na-trap. Sa Miyagi Prefecture, nakunan pa ang bus na ito habang tinatakasan ng tsunami. Pero hindi na natiyak kung nakaligtas ito. Para sa unang balita, Salima Refran, reporting. Patuloy naman ang pagdating ng mga flight galing Japan sa NAIA at lula ng mga ito ang ilan nating kababayan na umuwi muna sa bansa para pansamantalang makapiling ang kanilang pamilya. Narito ang report ni Salima Refran. Dahil sa hirap ng buhay doon ngayon, isang kahon lang ng ramen ang naiuwing pasalubong ni Jackie Lu sa kanyang mga kaanak mula Japan. Kwento niya sa amin, nagkakaubusan na raw ng pagkain at tubig. At kahit nakatira pa sa coastal town ng Kanagawa, balak pa rin daw niyang dali ng anak pabalik ng Japan. Kahit saan ka naman kung talagang oras mo na, di ba? Walang magagawa Dumating naman mula Japan si Masuhiro noong isang araw, pero balik airport siya kagabi para salubungin ang kanyang 2 business partner mula Japan. Ikwento niya sa amin ng mga nasaksihan sa lindol. Kasabay nito, humingi na rin siya ng dasal mula sa ating mga kababayan para sa mga nasawi at patuloy pa rin nawawala sa kanyang bansa. Everyone wants to pray for Japan coming back. And you're asking Filipinos to help you pray? Praying? Yes, just praying. Sa kabuuan, higit 1,000 pasahero ang dumating mula Japan kahapon. Lulan sila ng 8 flights mula Narita, Fukuoka, Nagoya at Kansai. Hinihintay pa rin ng Media Affairs Office ang detalye at koordinasyon kung kailan nga iuwi ng Pilipinas ang 20 OFWs na rescue matapos ma-stranded malapit sa nagkakaaberyang nuclear power plant sa Fukushima. Para sa unang balita, Salima Refran, reporting. Isang remittance center sa Valenzuela, nilooban. US President Barack Obama nangakong magiging kaagapay ng Japan sa pagbangon nito sa kalamidad. Huwag pa uli, tutok lang sa unang balita.